nakatatandang kapatid. Ang ating minamahal na si Mayor Vico Soto. Ang giting ng Pasig. Magandang gabi, Pasig City! Yung mga nandito sa bandang kaliwa, hanggang karoon sa avenue, ayos ba kayo dyan? Yung mga nandyan sa gilid, sa tapat ng simbahan. Yung mga nasa dulo, naririnig niyo po ba kami? Ako po, hindi ko po kayo malanig. Lakasan niyo naman ang inyong mga sigaw. Yung nandito sa bandang kanan, yung nandun sa likod, yung mga nandito sa harap, ayos lang ba kayo? Grabe ang energy natin, Pasig City. Yung kakilid po natin ng mga kasama na nasa upper box. Anong ginagawa mo dyan, Hul? Ingat ka, kuya. Baba ka na po. Yung mga nandito sa harap, mga barangay officials, mga kapitang, maraming salamat po sa inyo. Yung mga senior po natin, kasama na itong market vendor. Nakita ko kanina, alas 4 pa lang. Kaso na yung nasa VIP seat eh. Alas 4 pa lang, nandyan na po sila. Grabe. Alas 4 ng hapon naman, ano? Hindi naman ang umaga. Lumanan dito sa likod! Maraming salamat po. Teka lang, mga kasama. Kunting katahimikan lang po. Yung mga nasa upper box! Kung maaari lang po, ang pagbibigyan po ninyo sa pagkakataong ito, wag po Biko ang sigaw natin, kundi giting. Pwede po ba? Yung mga nasa likod! Hindi po kayo sabay-sabay! Giting! 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 Maraming salamat po. Siyempre kailangan ko rin pasalamatan ng aking unahin ko na po ang aking ama. Alam niyo, nung tuwing nagsasabi po siya na gusto niyang sumama sa ating mga focus, ating mga rally, lagi ko po sinasabi na pa, okay lang naman, baka mapagod ka. At ang lagi niya pong sinasagot sa akin, bakit? Bata pa naman ako ah. Parang magkapatid lang po kami, ano? Masakit, ako pa daw yung mas matandang kapatid. Siyempre, ako rin magpasalamat sa aking nanay. Nandito po si nanay. Nung nalaman niyang pupunta si Papa, sabi niya, sabi ko kasi kay Mama, huwag ka na sumama kasi ma, baka mapagod po. Baka mapagod ka. Sabi niya sa akin, bakit si Papa mo pwede pumunta, ako hindi. Pero ma, siguro, ma, makinig ka. Siguro ma, ito na yung tamang pagkakataon para humingi ako ng tawad sa'yo. Kasi, alam niyo, sa pag-iikot ko paminsan, madalas kong nabibiro na ang nanay ko ay si Ruby Rodriguez. Sorry ma, joke lang naman po yun. Yung mga nasa likod, may energy pa po ba tayo? Yung mga nasa bandang kita, mabango pa ba yung katabi ninyo? Alam nyo, ngayong 2025, kakaiba ang laban natin, ano po? Kung titingin ba ako dito, sisigaw po kayo.
Hindi na ako titingin dyan kasi hindi ako matatapos. Maraming salamat po yan. Ngayong 2025, baka iba po yun. Abutin tayo ng ating gabi dito eh. Ano gusto nyo? Hanggang madaling araw tayo dito ha? Grabe itong laban natin, ano? Lahat ng pwedeng pagdaanan ngayong 2025. Sa totoo, mula 2024, lahat ng pwede nating pagdaanan, napagdaanan po natin. Kakaiba itong laban natin ng 2025. Lahat ng style, sinubukan gawin sa atin. Halos lahat talaga ng style. At hindi lang lahat ng style. Lahat ng tradisyonal na style. Lahat ng style na bulok. Sinubukan nilang gawin. Lahat ng fake news, troll farm, kasinungalingan, paninira, mga pulyeto na pinamamahagi, vote buying, press conference, pangalawang press conference, pangatlong press conference. Abangan po natin, baka hanggang Martes may press conference po naman. Inaya daw. Inaya ang press conference. Pero sa gitna ng lahat, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo dahil hindi niyo po kami binitawan. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo dahil sinuportahan po ninyo hindi lang ang inyong mayor. Ang sinuportahan po ninyo ay hindi lang ang kandidato, hindi lang ang politiko. Ang sinuportahan po ninyo ang magagandang pagbabago at reforma na ginawa po natin sa lungsod ng Pasig. Ang sinuportahan po ninyo ay ang pagtataguyod ng mabuting pamamahala sa lungsod ng Pasig. Yan po ang tinindigan natin, pinaglaban natin mula 2019. Papasalamat tayo sa lahat ng mga tumulong sa atin, sa lahat ng mga nakasama natin taong 2019. Siyempre kasama na po dyan si Tito Sen. Naalala niyo po ba noong 2019? Wala tayong entablado dito. Kahit malaki. Mga ordinary pang araw-araw nating focus. Alam niyo naman, wala po talaga kaming entablado. Gusto namin mas malapit sa tao. Konting sound system. Minsan nga, isang speaker lang, okay na po. Basta makasama po namin kayo. Pero siyempre, pag medyo malaking venue na, gaya ng Plaza Rizal, eh kung wala tayong stage, hindi nyo kami makikita dun sa likod. Pero noong 2019, ano pong gamit natin stage noon? Naalala niyo pa po ba? Sa speaker kami tumayo. Yung speaker, may mono black. Yun na yun. Naalala niyo po noon, hindi tayo nabigyan ng permit noong 2019. Yes! Yun pala sila magpapasalan dito. 2019 yung sinasabi ko. 2019, grabe po yun. Ang sabi sa atin noon, eh, bawal daw. Kasi, tingnan nyo na lang yung post ko sa Facebook, search nyo na lang, di ko na para ikwento ulit. Gusto nyo ikwento ko? Hindi na po. Ngayon, hindi na natatakot, tinanggal natin yung takot sa puso ng mga Pasigenyo. Tinalikuran na natin yung style ng politika na puro takutan. Yung politika ng pananakot, tinalikuran po natin. Ngayon, dumating ang kalaban namin sa isang lugar. Walang problema. Ako pa nga pong unang nagsasabi na dapat pag may dumating, kakampi, kalaban, dapat respetuhin natin, galangin natin. Pag binati tayo, batiin natin. Pag kinamayan tayo, kamayan din po natin sila. Pero huwag natin sila ibubuto. Kanina, narinig niyo po yung kwento ni Congressman Roman. Nagbalik tanaw po siya, 2019, lahat ng pinagdaanan natin. Pero yung mga pinagdaanan natin noon, na yun yung naging inspirasyon natin
nung tayo po ay nanalo na ng eleksyon ng 2019. Yung tunang pagbabago, hindi po naging madali. Nilabanan natin, mga sindikatong grupo, na sila may hawak ng procurement. May public bidding kunyari, pero alam naman natin ang katotohanan. Yung tinatawag na diploma system, kung saan bibigay na lang yung kontrata. Yung mayor na lang na mamili kung sinong ginagawa ng kontrata. Lahat, kung anong budget, kung anong approve budget to the contract, sagad-sagad. Hindi naman sikreto yung mga kickback, hindi sikreto yung SOP. Pero 2019, tinanggal natin ang lahat ng yan. Inayos natin ang ating pamahalaan, naglinis tayo ng gobyerno. Kung meron akong isang pwedeng malaki, kung meron akong pwedeng isang may pagmamalaki, mula 2019, kahit bilyon-bilyon yung sinasabing pwede kong makuha sa kickback. Nung una ako naupo, yung mga nagpanggap na kasama ko, kaalyado ko, nung eleksyon, nung nanalo na, yung iba sa kanila, bumubulong sa akin. Malaking pera yan. Akala ko, kaisa sa pagbabago. Yun pala. Iba ang balak, iba ang intensyon. Pero pinatunayan natin sa kanila na pwedeng talikuran ang lahat ng yun. Pwedeng yakapin ang mabuting pag-gobyerno, pagiging bukas ng ating pamahalaan. Kung meron akong isang pwedeng ipagmalaki, yan po ay namula 2019, kahit isang piso, wala ako tinanggap sa mga kickback na yan. Kaya ako ngayon mata sa mata, kahit kanino, para sabihin po yan. Hindi tayo nagtapos doon. Winakasan din natin yung palakasan system. Paborito natin simbolo nito, pamasong handog. Tama po ba? Sa simpleng halimbawa na ito, pinakita natin na pwedeng magkaroon ng pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isa. Hindi kailangan na malapit ka sa kusina para makakuha ng tamang benepisyo at serbisyo mula sa ating pamahalaan. Pero hindi naging madali. Buti na lang noong 2022, nagkaroon tayo ng mga mas maayos, mas matitibay na kasama. Kasi alam nyo, narinig nyo na naman po, iba sa inyo, narinig na po yung punto ko, 2019, gusto natin maayos sa pamamahala. Nasabi natin sa mga kontraktor, wala nang kickback na yun. Kahit isang piso, wala kayong bibigay sa mayor. Pero mababalitaan mo, may konsyal, humihingi ng 3% sa kontraktor. May maglalakad ng bogo. Mga kaibigan, wala nang lugar sa ating pamahalaan para sa ganung klaseng opisyalis. Noong 2022, binigyan niyo po ako ng mga kasama, binigyan niyo po ako ng maayos na kasama na kapareho natin ng prinsipyo. Congressman, alam ko pong kahit hindi ko nabanggitin. Pero ito pong sasabihin ko, hindi naging posible ang pagtakbo ko noong 2019. Hindi ako nag-file ng aking kandidatura kung hindi dahil kay Congressman Roman Romulo. Congressman, maraming salamat. Mula 2019, siya ang pinakamatibay natin na kasangga. Noong 2022, nagkaroon din tayo ng isang matibay at maprinsipiong Vice Mayor. Buti na lang, nagkaroon na tayo ng Vice Mayor ngayon na pumapasok. Nagkaroon na tayo ng Vice Mayor na hindi pala absent, napaka-professional. Alam niyo po kung gaano ka-professional ng Vice Mayor natin. Kahit maaga meeting, 8 AM meeting namin, 7:59 nandun na po siya, mga kaibigan. Pero hindi tayo titigil sa professional. Una lang po yun. Mas importante pa rito, siya po ay tapat at may integridad. Inayos niya ang City Council natin. Dahil sa kanya, tumaas ang antas ng ating konseho at ang serbisyo nito. Kaya Vice Mayor Dodot, maraming salamat sa ginawa ninyo para sa ating City Council at para sa ating luto. Siyempre, mga kasama natin konsehal, lagi niyo naman pong naririnig sa akin yung halimbawa na para tayo, isipin natin, nakasakay tayo sa isang sasakyan. Kung ang driver gustong dumiretso, hindi pwede na may pasahero na gustong agawin yung manibela para lumigo-ligo. Disgrasya po yun. Mga kaibigan, ang laban natin ngayong 2025 ay hindi lang po tungkol sa politika.
Ang laban natin ngayong 2025 ay hindi lang para kay Vico, Roman, Dodot, o kung sinong politiko. Ang laban natin ngayon, dito sa laban natin ngayong 2025, inaayawan natin yung mga lumang kalakaran at yung mga taong gusto tayong umatras pabalik sa mga lumang kalakaran na ito. Ba't nila mas gusto nila sa lumang kalakaran? Hindi naman natin siguro kailangan maging genius. Gusto nila sa lumang kalakaran kasi sila yung mga nakikinabang noon. Pansinin po ninyo, yung mga kakilala yung namamayagpag, yung sila lagi noong panahon na yun. Yung sila lagi may hawak ng mga malalaking kontrata, sila yung mga humihingi ng porsyento sa mga kontraktor, sila yung mga naglalakad ng illegal na sugal. Pansinin po ninyo, lahat sila ayaw sa akin. Pero para sa akin, yan na rin po yung isa sa pinakamatibay natin na patotoo o ebidensya. Yan ang patunay natin na totoo ang ginagawa nating reforma at pagbabago sa lungsod ng Pasig. Dahil mga kaibigan, kung yung mga taong korap, kung yung mga taong kaisa dun sa mga lumang kalakaran na yun, kung sila po ay sumusuporta sa akin, pagdudahan po ninyo ako. Pero dahil ayaw po nila sa akin, siguro ang ibig sabihin nun, totoo ang ginagawa nating paglilinis ng pamahalaan. Nandito po yung mga ibang barangay officials natin. Alam naman po nila, nung nag-meeting kami bago ng barangay, bago ng campaign period, may isang event ng barangay kasama ng DILG. Simple lang naman po yung sinabi ko sa kanila. Sabi ko sa mga barangay officials natin, tayo, tinanggal natin yung takutan at kalakasan sa gobyerno. Ngayon, yung assistance mula sa city government, ano yung pwedeng itulong ng city government, wala tayong pag-uusapan na politika. Kung para sa barangay ninyo, gagawin natin. Kahit sumama ka pa sa kanila, para sa barangay ninyo, para sa mga constituents, para sa mga Pasigenyo, okay lang po, wala tayong pag-uusapan na politika. Pero, sinabi ko rin po sa kanila, kung yun talaga ang susuportahan ninyo, kung ibang kandidato ang susuportahan ninyo at hindi ako, sana ito po ay dahil totoong naniniwala kayo na mas okay yung kandidato na yun, na mas tapat yung kandidato na yun, na mas makabubuti sa ating lungsod ang kandidato o grupo na yun. Yan po sinabi ko sa kanila. Sana, kung ayaw nyo sa akin, okay lang. Pero sana kung sino susuportahan ninyo yung kandidato, ay dahil yun talaga yung tingin ninyo na makabubuti para sa ating lungsod. At hindi yung susuporta kayo sa isang kandidato dahil lamang merong binibigay sa inyo. Sila na po ang makakasagot. Sila naman po ang makakasagot para sa mga sarili nila. Pero yan po, nakita po natin nandito na po tayo ngayon. Pinalikuran na natin yung mga style na bulok, palakasan, takutan, korupsyon, kickback. Niyayakap na natin ngayon. Tinataguyod na natin ngayon ang mga prinsipyo ng mabuting pamamahala sa lungsod ng Pasig. Mga kaibigan, eto na po tayo! Eto na po tayo! Nagbubunga na yung mga pinaghirapan natin, nagbubunga na yung mga pinaglaban natin mula 2019. Ramdam naman po siguro ng bawat isang Pasigenyo ang mga buwan na ito. Yung iba, kunyari, hindi nila nakikita o nararamdaman dahil sa politika, pero sigurado po ako, sa totoo, kung buksan natin ang kanilang mga utak, ang kanilang mga puso, makikita naman po natin, alam din nila lahat ng mga gandang bunga. Nararamdaman, nakikita rin po nila yan. Yung libreng prangkisa sa tulong ni Councilor Volta, yung pagdoble ng bed capacity ng pangalawang ospital natin, 60 beds, 120 bed na ngayon, sa tulong ni Councilor Eric, yung pagpapalupa sa mahigit 3,000 pamilya Pasigenyo sa tulong ni Councilor Kiko, yung expansion ng local senior pension natin sa tulong ni Councilor Pau, yung pagtatayo natin ng CSO Academy,
sa tulong ni Coach Paul. Kahit natalo si Coach Paul, nagtrabaho yung anti-pogo ordinance natin sa pangunguna ni Councilor Simon. Yung pagbubukas ng budget, hindi lang ng city kundi pati ng barangay. Yung sa mga vendors natin na binabaan ng renta sa tulong ni Councilor Maro. Yung pagpapatupad ng allowance ng solo parent sa tulong ni Councilor Angelo. Yung pagpapakuryente sa halos 1,000 na dati walang ligtas, walang legal na linya ng Meralco. Gusto natin maging ligtas sa tulong ni Councilor Buboy. At marami pang po iba. Ito na yung mga masasabi natin bunga ng pagbabago, bunga ng mabuting pamamahala. Siyempre may tatlo din tayong bagong kasama. Pero patunayan na rin naman nila ang kanilang mga sarili. Si Coach Paul, hindi naman bagong kasama to. Hindi ko na kailangan masyadong i-build up sa inyo kasi nakagat na ng aso eh. Sigurado na po yan. Saka, alam niyo, nabilit ko rin ako kay Coach Paul kasi yun nga, natalo pero nagtrabaho pa rin. Kaya sa lahat talagang nasasabi ko, isa sa pinaka-deserving Coach Paul Sinogat. Ito naman nating bagong kasama. Siguro nakilala niyo na rin. Pero ito po bago natin tanggapin ang isang aplikante, tawagin na natin, para maging konsyal sa giting ng Pasig. Ang una ko pong tinatanong, ba't mo ba gustong maging konsyal? Kasi kung gusto mo maging konsyal, dahil may narinig ka dati na malaking kinikita ng mga to, o dahil gusto mong pakapalin ang iyong wallet, hindi ka bagay sa giting ng Pasig. Saka wala nang ganun na yun. Wala kang mapapala dito kung yan ang mission mo. Pero kung tunay na gusto mo magserbisyo, at hindi sapat yung gusto magserbisyo, madali naman sabihin yun eh. Mas importante, kapareho natin ang prinsipyo at kapareho natin na gusto sa malinis at maayos na pamamahala, pwedeng-pwede kayo sa giting ng Pasig. Isa sa kasama natin, naging undersecretary. Sa totoo, pang-national na yung posisyon niya. Naging chairperson ng National Youth Commission, undersecretary po ang titulo niya. Bonus na lang yung napakabait niya. Maraming may tutulong ko sa atin. Councilor Ryan Enriquez. Number 13 sa ating mga balot.